Ako si Renan, at ang ikikwento ko ngayong gabi ay isang karanasang nanatili sa akin ng maraming taon. Isang pangyayaring hindi ko kailanman inasahan, at hanggang ngayon ay pilit ko pa ring iniintindi kung paano ito nangyari. Naganap ito sa isang lumang dormitoryo sa University Belt sa pagitan ng Lacson Avenue at CM Recto Avenue na malapit sa Espanya, Manila. Isang lugar na araw-araw ay dinaraanan ng libo-libong estudyante. Pero lingid sa kaalaman ng marami, may mga gusaling nagtatago ng kasaysayan at kaluluwang hindi matahimik. Taong 2016, Buspaw, nang lumipat ako sa dorm na iyon. Isang 3 palapag ng gusali sa likod ng Baste, San Beda University. At ilang lakad lang mula sa Mendiola. Luma na ang itsura ng dormitoryo. Kupas na ang pintura. Naglalagasan ang mga kahoy na sahig. At kahit bago ang buwan, tila hindi nagbabago ang sinasalubong mong dilim sa pasilyo. Sabi ng caretaker, Buspaw, itinayo raw ang gusaling iyon bago pa ang 1970s. Dati iyong boarding house ng mga nagtatrabaho sa Maynila. Pero nang sumiklab ang sunog noong huling bahagi ng dekada 80, ilang buhay raw ang kinitil. Simula noon, hindi na muling naipaayos ng buo ang buong 3 palapag. Hindi ko iyon binigyan ng pansin, Buspaw. Estudyante lang ako noon, naghahanap ng murang tutuluyan. At ang dorm na iyon ang pinakaabot kayang renta sa lugar na iyon. Pero hindi ko alam na may dahilan pala kung bakit mura ito. Pagpasok ko pa lang sa kwarto ko sa 2 palapag, agad kong naramdaman ang lamig. Hindi lamig ng aircon. Iba yun, Buspaw. Nakapasok na ako sa maraming lumang gusali sa Maynila. Pero ang lamig dito ay parang may nakalutang na presensya. Kahit nakasarado ang bintanang gawa sa lumang kapis, may umuugong na ihip ng hangin. Mahaba ang pasilyo sa palapag na iyon, diretso hanggang dulo. Kapag gabi ay kahit 3 kaming nakatira sa wing na iyon, parang ako lang ang tao. Tila hindi dumadaan ang tunog. At kung minsan naman, parang sobra ang ingay, kahit wala namang naroon. Noong unang gabi, Buspaw, habang inaayos ko ang gamit ko, bigla kong narinig ang marahang pagkaluskos sa kisame. Sunod-sunod iyon. Paikot, parang may naglalakad. Hindi yun daga, hindi rin pusa. Parang hakbang, mga mabibigat na hakbang. Binaon ko sa isip ko na dahil marupok na ang kahoy. Pero habang tumatagal ang oras, lalong lumalakas ang mga yabag. Paikot, papalapit, paalis, paulit-ulit, tulad ng isang taong hindi mapakali. At simula noong gabing iyon, gabi-gabi ko na iyong naririnig. Isang hapon, Buspaw, nadaanan ko ang caretaker. Tahimik akong nagtanong kung bakit hindi pinapaupahan ang 3 palapag. Nakangiting nanginginig ang sagot niya. Dati raw, doon nakatira ang mga estudyanteng nag-aaral sa FEU, UE at CEU. Pero noong panahon ng sunog,
may isang kwarto sa bandang dulo ng pasilyo na hindi agad nabuksan. Sinarado raw iyon dahil may natagpo ang katawan ng isang babaeng estudyante. Nilamon ng apoy, hindi raw nakaalis. Simula noon, Buspaw, walang nagtatagal sa dorm. Lahat ay umaalis. Lahat may reklamo. Lahat ay may naririnig. At ang ikatlong palapag, matapos ang ilang insidente, ay tuluyan nilang sinalyuhan. Pero ang pinaka nakakatindig balahibo, sinabi ng caretaker na sa tuwing kabilugan ng buwan, may nakakakita raw ng babaeng nakaputi na dumudungaw sa lumang bintana sa ikatlong palapag. Nakatingin lang sa ibaba. Tumingin din daw siya sa baba, sa mismong palapag kung saan ako nakatira. Hindi ko iyon sineryoso, Buspaw, hanggang sa sumunod na gabi. Paglampas ng 12:00, nanahimik ang buong palapag. Wala nang estudyanteng umuuwi. Sarado na ang gate. Ang tanging tunog ay nanggagaling sa mga jeep, sa Espanya at Recto. Pero sa loob ng dorm ay may iba. May kumakatok sa mga pintong walang tao. Isa-isang tunog. Paikli ng paikli ang pagitan. Parang sinusuyod ang buong pasilyo. Habang nakahiga ako, Buspaw, tila may humahaplos sa floorboards. Sa kamarahang nilalakad ang dulong bahagi ng pasilyo. Ang kahoy, nag-iingay. Ang hangin, humahaba ang bawat ihip. At kahit pinipilit kong ipikit ang mga mata ko, ramdam ko ang presensya sa likuran ng pintuan. Parang may nakatayo sa kabila, nakatingin at naghihintay. Isang gabi, Buspaw, hindi ko sinindihan ang ilaw. Nakahiga ako, nakatingin sa pader. Doon ko narinig ang mahinang pag-iyak ng isang babae. Hindi iyon sigaw, hindi hagulhol, kundi parang pinipigilang pag-iyak mula sa mahabang pasilyo. Nang biglang parang lumapit ng lumapit. Sunod ang mabagal na yabag. At nang tumigil ito sa tapat ng pintuan ko, ay biglang may dumausdos na anino sa ilalim ng siwang. Pero walang tao sa labas, Buspaw. Pero may nakatayo at nakatingin. Nang sumunod na linggo, malakas ang ulan. Binaha ang Espanya. Lumubog ang Recto. Wala nang makauwi. Kaya halos lahat ng nakatira sa dorm ay nagpaiwan sa kani-kanilang kwarto. Madilim ang pasilyo, Buspaw. Tanging ang maliit na bumbilya sa dulo ang nagbibigay ng halos walang liwanag. Mga bandang 1:00 ng madaling araw, nang marinig ko muli ang mga yabag. Pero ngayon, hindi na marahan. Mabigat na iyon. Madali, parang tumatakbo. Hindi mula sa pasilyo, kundi mula sa taas, sa ikatlong palapag, sa bahagi na matagal nang sarado. Kasunod noon ay may malakas na kalabog, parang may bumagsak na malaking bagay. At pagkatapos, biglang nagkaroon ng amoy na nasusunog na kahoy. Amoy ng lumang sunog. Amoy ng bagay na matagal nang dapat ay wala. At sa gitna ng mabigat na amoy at katahimikan, ay may narinig akong humahagik-hik. Tumutunog sa loob ng dingding.
sa likod ng kisame, sa ilalim ng sahig. Mahina lang, Boss Pau, pero malinaw. Tulad ng isang babaeng natutuwa o natatagpuan ang hinahanap niya. Kinabukasan, madilim pa nang magising ako. Mga 4:00 ng umaga. Hanggang sa biglang nagkaluskos ang buong pasilyo. Hindi na yon isang tao. Hindi lang 2. Hindi lang 3. Kundi parang marami. Maraming paa. Napakabilis. Parang naguunahan. Mula sa dulo ng pasilyo ay papalapit sa kwarto ko. Lumalapit ng lumalapit. Ang ingay ng kahoy ay sabay-sabay na nagsisiksikan. At nang tumapat sila sa mismong labas ng pintuan ko, ay sabay-sabay itong tumigil. Isang iglap lang na katahimikan. At pagkatapos, may humawak sa doorknob. Dahan-dahang umikot. 1 linggo nang nakakandado ang pintuan ko. At kahit wala akong kasama sa palapag na iyon, ang doorknob ay unti-unting bumubukas. Tumayo ang balahibo ko, Boss Pau. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likuran ko. At sa pinakagitna ng katahimikan, may marahan akong narinig na humihinga sa mismong tenga ko. Kahit wala namang tao sa loob ng kwarto. Hindi ko na kinaya, Boss Pau. Pinilit kong manatiling gising buong gabi. Ngunit habang papalapit ang 3:00, mas lalong lumalamig ang kwarto. Nakabukas lang ang ilaw. Nakabukas ang bintana. Pero ang presensya hindi nawawala. At pagpatak ng 3:00 ng madaling araw, sa unang pagkakataon, ay narinig ko ang tunog mula sa kisame. Pero kakaiba yun, Boss Pau. Hindi na yun yabag. Hindi na pag-iyak. Hindi boses. Kundi parang paggapang ng mabagal at mahaba. At dahan-dahang bumababa. Dire-diretso lang, Boss Pau. Sa pader. Mula sa taas ng kisame, pababa, papunta sa mismong kama ko. Hindi ko siya nakita, pero naramdaman ko. Ramdam ko na may malamig na kamay na humawak sa paa ko. At sa pinakamatinding takot, napatingin ako sa siwang ng pinto. May aninong nakadungaw mula sa labas. Mahaba ang buhok, nakaputi, at nakayuko. Kinabukasan, hindi na ako nagdalawang isip. Umalis ako mula sa dorm na iyon. Hindi na ako nagpaalam. Hindi ko kinuha ang ibang gamit ko. Basta lumabas lang ako. Hindi na ako lumingon, Boss Pau. At mula noon, tuwing dadaan ako sa Espanya o Lacson, kahit mabilis ang takbo ng jeep, lumilingon pa rin ako sa bintana ng 3 palapag ng lumang dormitoryong iyon. Dahil minsan, nakikita ko pa rin ang babaeng nakaputi, nakadungaw, at parang may hinahanap. At ayokong ako iyon. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.